Amen. Karapat dapat purihin ang ating Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tayo ay nag-enjoy sa presensya ng Panginoon last Sunday sa atin pong service. At naniniwala po tayo mga kapatid, yung ating pagtitipon, every time na tayo ay nagtitipon sa pangalan ng ating Panginoon, siya ay nasa ating kalagitnaan. At dapat na maging magandang karanasan sa bawat isa sa atin ang pagtitipon. At ito ay dapat magdulot sa atin ng kalakasan, mga kapatid. Upo muna po kayo. Welcome po sa ating mga guest, mga bisita na narito ngayon. Salamat sa inyong pagdalo at sa presensya ng bawat isa at higit sa lahat sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Okay. Muli ko pong binabasa yung aklat ng Jeremiah. Nagsimula po ulit ako sa chapter 1 at nadaanan ko po ang talatang ito sa Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24. Hindi po ito ang mensahe sa pangaral ngayong umaga, pero meron lamang akong nais na bigyan ng diin sa bawat isa po sa atin. Sa verse 23, "Thus says the Lord, let not a wise man boast of his wisdom, and let not the mighty man boast of his might. Let not a rich man boast of his riches. But let him who boast in this, that he understands and knows me." Huwag daw maghambog yung isang tao sa kanyang karunungan. Huwag maghambog sa kanyang kalakasan o maghambog sa kanyang kayamanan. At kung meron man daw tayong dapat ipaghambog o ipagyabang o ipagmalaki, ito daw yung dapat nating ipagmalaki na ating nakalagay dyan. Okay. Maunawaan, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati o yung nagbo-boast sa Panginoon na kaniyang nauunawa at kaniyang nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan, katuwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako. Okay. Sabi rito sa New American Standard Bible, let him who boast of this, that he understands and knows me, that I am the Lord who exercises loving kindness, justice, and righteousness on earth, for I delight in these things, declares the Lord. Ito yung kinagagalak ng Panginoon na marinig at makita sa bawat sa atin. Yung ang pinagmamalaki natin, ang ipinapagmapuri natin, ang pinagyayabang natin, siya. Okay. Ang ating pinaparangalan at ang ating itinatanghal sa ating kalagitnaan ay siya. Kaya walang pinakadakila rito, walang ibang itinatanghal dito, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya yung pinakadakila, mga kapatid, na dapat tumanggap ng lahat ng parangal, papuri, pagsamba sa ating kalagitnaan. At tayo po ay natutuwa at nag-e-enjoy sa kanyang presensya. Na-enjoy ba kayo, mga kapatid? Gawin yung practice po ito. Naniniwala ba kayo kasama nyo ang Diyos sa lahat ng panahon? Meron tayong idea o kaisipan na ang presensya ng Diyos ay narito.
Which is tama naman, di ba? Sa tuwing nagtitipon tayo, ang presensya ng Diyos ay narito. Pero wag nating kakalimutan, meron siyang pangako sa atin na hindi niya tayo iiwan, pababayaan, kailanman. So, pag i-literalize po natin yan, kahit saan ka naroon, naroon ang Panginoon. Sa bahay mo, sa trabaho mo, naglalakbay ka, nakaupo ka sa iyong tahanan, o saan ka man naroon, kung naiintindihan mo yung salita ng Panginoong Diyos, walang panahon sa buhay mo na wala siya sa tabi mo. Okay. Kaya nga kinakailangang ilagay natin sa ating kaisipan, sa lahat ng ating kikilos, sa lahat ng ating gagawin, ang Diyos ay nariyan. Okay. At pag nariyan ang Panginoon, anong meron sa ating damdamin, sa ating kalooban? Yung fear at respect. Yung takot at yung respeto. Hindi pa ako magpipreach, maya-maya pa. Magkwentuhan muna tayo. So ito yun. Nakita nyo may mga batang behave kapag merong kinatatakutan ng matanda. Oh, dyan si pastor. Kami pastor. Pag wala si pastor, nanay lang nandoon. Ala, kung saan-saan tatakbo, anong gagawin. Okay. Fear and respect. Lalo na pag nandoon yung presensya ng kanyang kinatatakutan. Ngayon, may mga nanay, dahil wala silang authority, ginagawang panakot yung ibang tao. Sige ka, andyan yung pulis. Sige ka, padadampot kita sa Bombay. Pinapanakot yung ibang tao. Ang point ko, yung respeto ng isang tao nadoon sa kanyang kinikilalang authority at sa kanyang kinatatakutan. Okay. Ngayon, pagpupunta po tayo sa isang bahay, ano yung magandang kultura ng mga Pilipino kapag pumapasok sa isang bahay? Di ba nagbibigay galang? Paanong paraan? Sa anong paraan tayo nagbibigay galang? Pagpapasok tayo sa isang bahay, una, bumabati tayo sa may-ari ng bahay. Kahit pa anong itsura ng bahay na yan, pag pumasok tayo, pinatuloy tayo ay bumabati. Magandang hapon po, magandang gabi, kung anong oras man yun. Okay? Pagkatapos, bago tayo pumasok sa loob, kadalasan naghubad tayo ng tsinelas. Sinong ginagawa yan? Pinapractice yan. Di ba? Kahit nga sabihin mo na yung sahig ay hindi naman ganun kalinis, pero ba't natin ginagawa? Hinuhubad yun. Out of respect. Paggalang doon sa may-ari ng bahay. Pagtas, di ba, behave tayo, hindi ka naman papasok doon, punta sa rep at magbubukas at kukuha ng kung anong gusto mo eh. Di ba? Kahit may lamesa doon at may nakalatag na mga pagkain, hindi ka naman doon uupo, doon ka sa, di ba, sa sala at maliban lang na sabihin sa'yo, tuloy po kayo doon sa pagkainan at kakain po tayo. Pag harap mo sa pagkainan, hindi porket niyaya ka, di ba, basta ka nalang basusunggab. Di ba, naghihintay ka na sabihin na, kain na po tayo. Okay. Ang point ko, kung ginagawa natin ito bilang bahagi ng ethics at ng kultura po natin, bilang pagpapakita ng paggalang at respeto sa isang tao, how much more sa Diyos? Nakuha nyo? So kung ang Panginoon narito katabi ko, narito, halimbawa sa bahay ako, katabi ko ang Diyos, gagawa ba ako ng mga bagay na madidisrespect ko ang Diyos? Di ba hindi? Nag-iingat ka? Ay pagkatabi mo nga nanay mo, ingat ka eh. Pagkatabi mo kapatiran sa Panginoon, di ba? Ingat ka sa kilos mo eh. Pero Diyos po ito, pinag-usapan natin.
Yung mga kinikilos natin, yung mga iniisip natin, yung mga sinasalita natin, alam nyo ng Diyos. Kaya out of respect sa kanyang presensya, nagiging maingat tayo sa ating mga kilos. Ngayon, narito tayo sa sambahan ng ating Panginoon. Pagpasok natin dito, tandaan po natin, nagtatransform ang lugar na ito bilang isang dakong banal. Bakit? Kasi ito'y nagiging isang lugar na pagtitipon ng sambahayan ng Diyos. Hindi lamang pisikal na tayo ang kabilang dito, kung hindi ang una sa lahat ang presensya ng Diyos, pangalawa ang presensya natin at ang presensya ng mga anghel ng Diyos na sumasama sa atin tuwing tayo nagkakatipon, at presensya ng mga naunang mananampalataya sa atin na pinaging sakdal at pinaging banal ng Diyos na naunang naligtas sa atin. Kasama natin sa tuwing tayo nagtitipon. Okay? Hindi natin nakikita yan. Nagkakitaan tayo. Pero kung naintindihan mo yan, you will respect this place. You will listen. Wala kang ibang gagawin na maaring makapagbigay ng kawalan ng respeto sa dakilang presensya na narito sa ating kalagitnaan. So hindi ito physical na pagtitipon lang, spiritual po ito. Kasi nag-ooperate tayo sa physical nakita ng mata natin, naramdaman natin, pero kung magiging sensitive tayo, kung magiging aware tayo na ito ay isang spiritual na pagtitipon, mga kapatid, mararamdaman mo at mabubuksan ng iyong spiritual na mata na merong palang spiritual realm, totoo pala yun. Okay? Totoo pala yun. Naglalatag lang muna ako ng premise kasi may kaugnayan dito yung sermon ngayon. Kung kayo ay aware last Sunday sa ating altar call, yung iba siguro kala nyo ordinaryong kantahan lang. Pero may mga magpapatotoo na may mga tinig kayong naririnig, hindi tinig ng kapatiran. Ewan ko kung naramdaman nyo. Yung iba, hindi mo yung mararamdaman kapag hindi bukas ang yung spiritual na mata at hindi ka sensitive. Pero kung sensitibo ka, sino yung mga kumakanta na yun? Kala nyo, ito mga empty space na ito ay empty space? Yung empty space na nasa likod ay empty space? Maaring may bakanting upuan sa tabi mo, sa kaliwa o kanan? Okay? Kung sa spiritual, physical na mata, empty yan, mga kapatid. Pero tandaan natin, hindi lamang tayo ang naririto. Kung ginagalang mo yung presensya ng katabi mo, galangin natin yung presensya ng mga spiritual being na naririto, higit sa lahat ang presensya ng Diyos. Okay. Tatawag ako ng tatluhin natin para in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. Tatlong magpapatotoo patungkol sa naramdaman nila at na-experience nila sa altar call. Unahin ko Sister Nonit. Bigyan mo ng microphone. Tapos, isang youth. Sino sa youth? Ha? Dea? Okay, si Dea. Tapos, Brother Joshua. Very brief lang. Mga kapatid, magandang umaga po. So, nais ko lamang i-share at nasabi ko na naman to nung online prayer meeting natin. So, sa mga singers po natin, kilala ko na po yung boses nila At masasabi ko na kapag kumakanta kami, dapat ituro sa kanila kung paano yung boses na gagawin nila, kung magsa-second voice o hindi. So, mga kapatid, yung narinig ko nung Sunday is hindi boses ng kapatiran yung nandun na naririnig ko dahil bukod sa dapat ituro muna yun, wala akong naririnig pa na yung magsa-second voice or mag-aano na hindi naturuan. Pagkatapos mga kapatid, ang naririnig ko ay may malagong na boses
ng lalaki na imagine niyo na sa volume yung knob niya, yung tineturn na pahina palakas. Pahina palakas. Yun ang naririnig ko na napakalinaw. Tapos hinahanap ko ang boses na yun. Wala dito. Nandun yung boses na naririnig ko. Pero yung naririnig ko na boses ay boses ng babae. Pero nandun, pwesto yun ng mga tatay. So yun mga kapatid, napakagandang experience nun. Sana ay tuwing linggo, sana ganun ang ating ma-experience kasama natin ang mga anghel ng ating Panginoon. Amen. Okay. Brother Joshua, then Dea. Praise the Lord. Mga kapatid, ang naramdaman ko po noong last Sunday during our altar call, nung kinakanta natin yung I Love You Lord, iba na agad yung naramdaman ko na yung boses na parang sa choir na malago na, tapos ang pakiramdam mo is yung parang lagas-las ng tubig na nakaka-refresh. Imagine niyo mga kapatid, yung boses na yun. Tapos, then yung nakita ko mga kapatid, yung mga empty spaces, may nagpipilting talaga. So hindi lang tayo ang narito ng mga kapatid. Talagang bawat empty spaces may mga nakatayo na pure white siya. Though wala siyang figure, pero nakita ko may mga nakatayo talaga mga kapatid. Kaya sabi ko, yun yung pakaramdam na mga anghel ng Panginoon talaga ang kasama. Amen. Yung boses na yun, hindi ko pa naririnig mga kapatid sa ating pagkakantahan. Talagang iba yung dumadaan sa tenga ko. Purihin ng Panginoon at ang presensya niya ay kasama natin. Amen. Thank you, Jesus. Okay. Ako naman po mga kapatid, nung altar call ng Sunday, dito po ako nakaposto. Tapos, di ba nag-pray tayo, andito lahat. Tapos, before pa po banggitin ni Pastor na maging sensitive tayo, na ang angels ay andi dito. Naririnig ko na siya. So, ay, ang ganda nung blending. May blending na hindi natin yun kaya. Hindi ko naririnig yun na ganun kaayos na blending. Tapos, ano pa nga, may nagsa-second voice na lalaki. Malakas sa akin yung voice lalaki. Yung sa atin doon galing yung sound, ako dito galing yung sound. Walang tao sa likod ko. Nung binanggit na po ni Pastor na maging sensitive tayo, nagmulat na ako. Tapos nakita ko, walang tao. So, iba-iba yung sound, may galing doon. Sa akin, ang rinig ko na malakas dito galing, andi dito tayo mga tao. So, Amen. sana ulitin natin today. Amen. Hindi natin uulitin niya ng Diyos iparamdam sa atin ngayon. Okay. Sister Telman nag-testify naman during prayer meeting, nandoon naman sa likod yung naririnig niya. Sa likod, naririnig niya doon. Pero ako mga kapatid, ang naririnig ko nandito eh. Okay. So naniniwala ba kayo sa presensya ng Panginoon? Okay. Tumayo tayo mga kapatid. Amen. Open your Bible. Dito po sa Hebrews chapter 12. Hebrews 12, 22 to 29. Alam niyo, ang manifestation ng angels, iba-iba yan. Nagmamanifest yan na mukhang tao talaga, ganito, gaya natin. Kaya nga, ang instruction ng Bible, wag niyong maging mapagtanggap. Mag-entertain kayo ng strangers. Kasi minsan, unaware kayo, ang nakakasalubong nyo na ay anghel ng Panginoon. Minsan, ma-encounter mo lang yan, mag-a-appear sa'yo to give you a single word, a message. Minsan naman, hindi mo naman siya kakilala, biglang may binigay sa'yo, nag-deliver ng kasagutan ng Panginoon. Minsan ang angels nagmamanifest in a form of light, liwanag. Okay? Minsan naman nagmamanifest yan sa pamagitan ng isang samyo, ascent, amoy, halimuyak, wala namang
nagsunog ng insenso or anything or pabango, pero bakit may naamoy kang mabango? Okay? Pag mabaho, for sure, hindi angel yun. Okay? Minsan, nagmamanifest yan in a form of sound. Kagaya yung Sunday, tinig. Okay? Awit. Minsan naman, gaya ng isang hangin. Hindi mo maintindihan. Ano yung malamig, mainit naman. Bakit ganito yung nararamdaman ko? Okay. Yung isang pastor natin, nagde-devotion siya early in the morning, patugtog siya ng tugtog, Christian music. Then, nagpe-pray siya, nakapikit yung kanyang mata. Then, habang maawit siya, natatouch siya ng message ng awit. Tapos, umiiyak siya, humagalgol. Nakarinig siya ng tinig, open your eyes. Buksan mo ang iyong mata. Ayaw niya ibukas yung mata niya kasi baka feeling niya baka gawa-gawa lang ng isip ko, nag-hallucinate lang ako. Pero umulit yung tinig, open your eyes. Alam niyo, ang patutuon niya, nung buksan niya ang kanyang mata, yung buong bahay niya ay nababalot ng usok at yung mga figure, kagaya nakita mong figure ng mga puti na nakatayo na katawan ng tao, doon na siya lalong humagulgol ng iyak. Kasi gising siya hindi naman siya nananaginip So, maging sensitive po tayo mga kapatid. Babasahin po natin ang talata ngayong umaga at naniniwala akong may gagawin ang Diyos sa bawat isa sa atin sa araw pong ito. Chapter 12 verse 22. Datapwat, nagsilapot kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Okay, itong message ng Panginoon. Pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. Sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon sa lupa. Datapwat ngayoy nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Linawin ko muna yung kwentong yan. Yung sinasabi diyan na noon ay niyanig yung lupa, ang tinutukoy diyan, yung experience ng mga Israelites doon sa bundok Sinai. Sinai. Di ba, umalis sila ng Egypt, then naging palaboy sila, naging stranger doon sa disyerto, at sa isang bundok doon sa Sinai Peninsula, mayroong isang bundok na doon nakipag-usap ang Diyos kay Moses sa bundok na yon. Ano ang nakita nila sa bundok habang nakipag-usap ang Diyos kay Moses? Yung bundok ay nababalot na makapal na usok. Tapos, ang lupa ay yumayanig. Kumukulog, kumikidlat, samantalang ang Diyos ay nagsasalita kay Moses doon sa ibabaw ng bundok. At sino mang tao o hayop ang lumampas doon sa boundary na nilagay ng Panginoon, inuutos ng Panginoon kay Moses na walang sino man ang lalampas sa boundary na yon, sa paanan ng bundok, ay papatayin. Okay? So kung ikaw ay naroon, na samantalang ang Diyos ay nakipag-usap at binibigay yung kanyang utos, ay nayayanig ang lupa, nababalot ng kadiliman at may kulog at kidlat na nag-aapoy doon sa ibabaw ng bundok.
Sa konteksto ng ating panahon at kaisipan, kapag ganun yung nakikita mo, ano yung sasagi sa isip mo? Takot kasi pag ganun, sign yun na ang bundok na ito ay baka bulkan ito, sasabog ito. Ang tendency ay tatakbo ka eh. Di ba? O matatakot ka eh. Ano ito? Okay? Yan yung sinasabi dyan. Nung naikipag-usap ang Diyos, may mga manifestation sa bundok na ikinatakot nila. Okay? Ano yung bundok na yon? Sinai. Pero merong bundok na binabanggit dito. Hindi Sinai ang binanggit. Zion. Okay? Ang sabi diyan, silapit tayo sa isang bundok, hindi Sinai, Zion. Balikan natin yung verse 25. Tayo lang muna kayo, mga kapatid. Balik pa. Yan. Datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion. Zion. Hindi Sinai, Zion. Yung mga Israelites, bundok ng Sinai. Ito naman, nagsilapit daw tayo. Saan? Sa bundok ng Sion. Okay? Ano itong bundok na ito? Bayan ng Diyos na buhay. By the way, ano ba yung bundok ng Sinai? Bundok ng Zion. Ang bundok ng Zion, sa Bible, pag pinag-aralan ninyo, ay kumakatawan or nagsisimbolo ng presensya ng Diyos. Kung ang bundok Sinai ay nagre-represent ng presensya ng Diyos doon sa bundok, sa disyerto, na ang Diyos ay nakipag-usap kay Moses, merong isang bundok na ang tawag ay Zion, and it is a spiritual mountain representing God's presence. At ito yung bundok na nilalapitan natin ngayon. Anong meron dito? Bayan ng Diyos na buhay, Jerusalem sa kalangitan. It is a heavenly city, Jerusalem. Not the physical Jerusalem, but a heavenly Jerusalem. Na ang sabi rito, kasama rin natin at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Ngayon, may empty spaces dito. Kanina pa lang nag-aawit tayo doon, mga kapatid. Kaya nga pagpasok nyo rito, pag pumasok ka rito, hindi lang presensya ito ng mga kapatid. May presensya rito ng mga hindi natin nakikitang mga hukbo. Unay, presensya ng Diyos. Pangalawa, presensya ng mga anghel. Yung mga empty space dyan sa likod, hindi nyo lang nakikita yan. Empty space dito, mga kapatid, dito sa aking likuran. Okay? At maaring nalilimitahan tayo ng wall at ng ceiling. Mga kapatid, ito'y isang dako na ang presensya ng hukbo ng mga langit ay kasama po natin. At ang presensya ng Diyos na nasa ating kalagitnaan. Okay? Balik tayo doon sa 26. Okay? Na ang tinig na iyon ay nagpayanig noon sa lupa. Datapot ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pangyayanigin ko hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Okay. So niyanig yung lupa noon. Ano yun? Bundok, Sinai. Yayanigin din ang bundok Zion. Yayanigin. Pero ang pagyanig na ito, hindi physical shaking. Nakagaya doon sa bundok Sinai. Kundi this is a spiritual shaking. Whether you like it or not, pag pumasok ka sa presensya ng Diyos, pagkabahagi ka ng iglesia ng Panginoon, merong shaking. Merong pagyanig. Yayanigin ka. Alam nyo bakit? Mamaya, mapapakinggan natin sa mensahe. Kasi merong mga bagay na kinakailangang mayanig at matanggal at manatili lamang yung mga bagay na dapat manatili sapagkat itong mga nananatiling ito sa ating pagkatao, ito lamang yung tinatanggap ng Diyos.
The rest ng nayanig, naliglig, natanggal, hindi kailangan yun. Ang mananatili lang yung mga bagay na hindi nayayanig at ito yung best offering na pwede nating i-offer sa Diyos. Okay? Tuloy. At itong salita minsan pang ay pinakakahulugan ang pag-aalis na yung mga bagay na niyanig. Yung mga bagay na dapat alisin. Okay? Gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Okay? Last. Kaya pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw o hindi mayayanig, unshakable, unmovable, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan at paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Yan. Ano po natin yan? Expound po natin yan. Manalangin muna tayo at ipagkaloob sa atin ng Diyos ang kaunawaan. Panginoon, samahan mo po kami. Paunawa mo po sa amin ang mensahe mo sa araw pong ito. Pagpalain mo po ang bawat isa. Salamat po sa iyong banal na presensya at sa presensya ng mga ministering spirits, sa presensya ng mga saksi na mga pinaging sakdal ng mga kaluluwang nagsipaglingkod po sa iyo. Panginoon, we respect your presence today. We recognize your presence. Thank you, Lord. Thou art great. Wala kaming ibang pinagmamalaki kung hindi ikaw. Ikaw na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na nagligtas sa amin. Ikaw na nagpala at kumatagpo sa aming mga pangailangan. Panginoon, ikaw ang nagpagaling, nagbigay ng kalakasan, gumawa ng himala sa buhay namin. Panginoon, ikaw ang nagbigay tagumpay sa iyong mga anak. Kinikilala ka namin, Panginoon. Purihin ang iyong banal na pangalan. Sinasamba ka namin, O Lord God. We praise you, Lord. We magnify your name. We magnify your name. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. Lahat magsabing, thank you, Jesus. Amen. Makakapo na po kayo, mga kapatid. So, dalawang bagay, mga kapatid, ang mababasa natin sa Bible pagdating sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Isang physical, isang spiritual. Okay? Physical and spiritual. Ang composition po natin bilang tao, we are both physical and spiritual. Meron tayong physical being, yung nahawakan mo, pinangahawak mo, yung nakakita, nakakaamoy, nakakalasa. Okay? Itong physical body na ito, we are physical being. But we are also spiritual being. Meron tayong pagkataong panloob. Yung hindi nakikita ng tao na nasa loob mo. Okay? Ayan ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong damdamin. Okay? Yung espiritu na nasa iyo, yung buhay na nilagay ng Diyos sa iyo, yan ay spiritual. So we are both physical and spiritual. Okay? When God commanded Moses to build a tabernacle, it was a physical tabernacle representing spiritual tabernacle. Kaya yan ay pattern na galing sa langit na kinakailangang gayahin ni Moses kasi yung physical tabernacle ay nagre-represent ng totoo at spiritual na tabernacle. Okay. Kaya nga, yun ay shadow ng totoong tabernacle na darating sa future. Okay. So, physical and spiritual. Yung kanilang wilderness experience ay dalawa rin. Physical and spiritual. Yung karanasan nila sa bundok Sinai is a physical experience. Nakita nila, nasaksihan nila, narinig nila, natakot sila kasi nakita nila yung bundok na nagliliyab ng apoy.
kulog, kidlat, unos. Yung takot naroroon. It is a physical experience, a physical mountain. Okay? Pero meron ding spiritual mountain na ang tawag dito ay Zion. At ito ay isang bundok na nagre-represent ng presensya ng ating Panginoon Diyos. Na ang bundok na ito ay matayog, ang bundok na ito ay kanlungan, saklolo ng mga anak ng Diyos. Na dito nagtitipon yung mga hinirang niya. At ano daw yung bundok na ito ayon sa talatang binasa po natin? Ang bundok na ito ay banal, holy. Ang bundok na ito ay makalangit, a heavenly city, Jerusalem. So spiritual po siya. Okay? Sino ang mga nakapaloob o sino yung mga kabilang sa pagtitipon sa bundok na ito? Nariyan ang mga anghel. Nariyan ang mga espiritu ng mga taong pinaging sakdal, ng mga taong nauna sa atin na naglingkod at sumamba sa nag-iisang Diyos. Okay? At kabilang po tayo na mga physical being na kasama sa pagtitipon na ito. So it is a spiritual mountain. It is a spiritual gathering composed of spiritual being and mga tao na naglilingkod at sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Okay. Ngayon, yung konsepto ng mga Hudyo, yung mindset po nila, nakatuon doon sa physical. Nagtanong sila sa Panginoon, dito po sa Luke chapter 19, patungkol sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. At ang tugon ng ating Panginoon, dahil sa pag-aakala nila na ang kaharian ng Diyos will immediately appear. Kala nila sa kingdom of God o sa paghahari ng Diyos, kagaya ng isang kingdom na isang bansa na merong hari na biglang titindig at magro-rule sa isang teritoryo. So physical, yung kanilang kingdom, yung mindset nila ay nakafocus doon sa physical na kaharian. Okay? Lingid sa kanilang kaalaman, ang nais itaguyod ng ating Panginoon, bagamat merong physical o literal fulfillment ng kingdom of God in this earth. Hindi yan yung KOJC, Kingdom of God in this world, in the not too distant future, malapit na yon, darating yon mga kapatid. Okay? Pero ang unang tinaguyod ng ating Panginoon, nung siya'y pumarito sa lupa, is not a physical kingdom. Hindi physical na paghahari ng Diyos sa mundong ito, sa lupang ito. Kung hindi, ano yung kingdom na yon? A spiritual kingdom. Spiritual. Hindi nakikita ng mata. Hindi nahahawakan. Spiritual po siya. Kaya nga, ang sabi po sa Luke chapter 17 verse 20, paki-flash nga, Luke 17 verse 20 to 21. Luke 17, 20 to 21. Yan. At palibhas ay tinanong siya ng mga Fariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. So, yes, darating ang kaharian ng Diyos, pero hindi yan darating na makikita ng physical mong mata o mahawakan ng iyong kamay. Ibig sabihin, hindi yan literal, hindi yan physical kingdom. Ano daw yung kingdom na yun? 21. Nisasabi nila, naririto o naririyan. So yung kingdom ng Diyos, hindi mo matuturo, ayun. O, ito yung kingdom. O kung ano yung lugar na pwede mong ituro at sasabihin mong, yun yung kaharian ng Diyos. Ano daw yung kaharian ng Diyos?
Sapagkat narito, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. The kingdom of God is within you. Ang paghahari ng Diyos ay hindi po physical. Ang paghahari ng Diyos ay spiritual. Ang pinaghaharian niya, hindi ang physical na mundong ito. Ang pinaghaharian niya, mga kapatid, ay ang puso at isip ng tao. Kasi yun yung dapat na maging pag-aari niya eh. Doon siya dapat mag-rule. Kasi yung isip na yon at yung puso na yon ay nasakop nino? Nasakop ng mundong ito. Ang puso natin at ang isip natin ay pinaghaharian ng ano? Ng kasalanan. Pinaghaharian ng prinsipe ng mundong ito. Pinaghaharian ng puso at isip natin ng sistema ng mundong ito. Wala tayong tunay na Diyos. Wala tayong tumpak na pagkaunawa sa Kanya. Hindi tayo pinaghaharian ng Panginoon. Ang naghahari sa atin ay ang sarili nating kalooban at ang pita ng ating laman noong mga panahon na hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Pero ano daw ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay ang pagparito ng Panginoon mula sa langit, pababa dito sa atin at saan dumadako, saan naghahari, saan nagro-rule ang kaharian ng Diyos? Sa puso, sa isip ng tao, within you. Sa loob natin. Sa kalagitnaan natin. Naroon ang kaharian ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga sa Romans chapter 14 verse 17, the kingdom of God is not meat, it is not food and drink, but the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. So yung kaharian ng Diyos ay abstract eh. Hindi siya tangible, hindi siya nakikita, hindi siya nahawakan. Ang kaharian ng Diyos, na-experience, nararamdaman, nasa loob natin. Okay? At ano yung patunay na ang kaharian ng Diyos ay nariyan? Ano ang naghahari diyan? Kapag ang Panginoon ay kingdom niya ito at siya'y naroon, ano meron? Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Ngayon, balik tayo ron sa pagpasok sa bundok Sinai. Bundok Zion. Okay? Pumapasok tayo sa presensya ng Diyos. Okay? Kasama natin ang laksalaksang mga anghel, kasama natin ang bawat isa, kasama natin ang mga kaluluwa ng mga taong tinubos at pinaging sakdal. At ang kalipunan na ito ay kingdom ng Diyos. Domain niya ito, pinaghaharian niya ito. Siya ang hari dito, mga kapatid. Siya ang king, siya ang pinakadakila. Walang ibang itinatanghal kung hindi siya. Agree kayo? At sa pagpasok natin sa bundok Zion, na siya nagre-represent sa presensya ng ating Panginoon, sa bundok Zion, na siyang kaharian ng ating Panginoon, na ang pinaghaharian dito ay ang sambahayan ng Diyos sa langit at sa lupa na kanyang pinag-isa. Ano ang dapat na maging approach natin when we come, when we gather together, where we come in His presence? Ano ang dapat na maging kilos natin? Ano ang dapat na maging approach natin? O paano tayo mag-approach? Papasok. Diba? Kaya nga na illustrate natin. Papasok ko sa isang bahay. Diba? Merong mga ethics na susundin mo eh. Diba? May mga ethics na susundin mo. Okay? Pero ang totoo niyan, mga kapatid, kung ikaw ay bibisita sa isang bahay, bilang bahagi ng ethics, di ba? Hindi lang naman ang i-observe mo yung nandoon sa sa bahay na yun eh. Di ba? Sa sarili mo meron kang ipiniprepare, meron kang inihahanda.
Sino rito naka-experience mamanhikan? Manligaw, pupunta sa bahay. Sino naka-experience? Nanligaw kayo, napunta kayo sa bahay? Meron pa bang ganyan ngayon? Napunta sa bahay, manliligaw? Ginawa mo yun, Bert? Ha? Nung nakapunta ka ng bahay, kayo na. Pero di ba ganito, ginagawa natin? Pupunta ako, manliligaw ako sa bahay ng aking napupusuan. Kayil, pupunta ka ba sa bahay ng nililigawan mo na hindi ka naligo? Ha? Depende kung malamig. Pupunta ka ba sa bahay ng isang babaeng nililigawan mo na hindi ka nag-ayos? Hindi ka puporma? Minsan nga, di ba, kadalasan, susuotin mo pa yung matagal mong itinatabi doon sa baul. Tapos susuot ka, puporma ka pa nga eh. Kasi maliligo ka, di ba? Magtututbrush ka. Di ba, kiddos? Di ba, nagpe-present ka ng sarili mo eh. Then, pagdating mo ron sa bahay, yan, ino-observe mo na yung mga ethics na dapat mong ipakita. Bilang respeto doon sa may-ari ng bahay. Okay? Ngayon, illustration lang yan. Pumapasok tayo sa mas higit pa na lugar. Higit pa sa tahanan natin. Higit pa sa anumang establishment or anumang gusali na pwede nating puntahan. Higit pa sa anumang okasyon. Special occasion man yan. Mas higit pa ito doon, mga kapatid. Dahil ito'y mas higit at ito'y espiritual. Pag tayo ay dumako sa pagtitipon at sa presensya ng Diyos, ano ang una nating dapat ginagawa? Siyempre, yung ating sarili. Iginagayak natin, inihahanda natin ang ating mga sarili. Lahat ipiniprepare mo. Di ba? Inaayos mo muna. Ang isip mo, ang puso mo, ang iyong paggayak, ang iyong damit, ano yung dadalin mo, ano yung offering mo. Lahat yun, inihahanda mo. Di ba? Yung isip mo, iniiwan mo muna yung mga bagay na hindi dapat dalhin sa bahay-sambahan ng Panginoon. Yung mga bagay sa bahay, iwan mo muna ron. At dadako ka sa presensya ng ating Panginoon, di ba? At pagpasok mo dyan sa pinto, dapat maramdaman mo na yung dakong ito ay banal at kinakailangang irespeto, hindi dahil sa lugar, kung hindi dahil doon sa presensya ng mga beings na nandoon sa dakong yun. Because of the presence. Hindi yung building. Hindi dahil sa building. Hindi dahil sa anong itsura ng gusali na pinagtitipunan natin. Dahil sa mga presensyang naroon, we pay respect. Nagbibigay tayo ng galang. Okay. Kaya balikan natin yung verse 25. Paki-flash ulit. Hebrews chapter 12, verse 25. Pag-ingatan ninyo na kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. Alam niyo yung pagtanggi, hindi lang yan yung ayaw mo makinig o nire-reject mo. Alam niyo, minsan, yung pagtanggi sa nagsasalita, sa anong paraan pa natin nagagawa yan? Kapag hindi tayo attentive, kapag meron tayong ibang bagay na ginagawa, na imbis nakafocus tayo doon. Kapag meron tayong ibang pinakikinggan, kaysa doon sa dapat nating mapainggang mensahe, ay sa ganung paraan, tumatanggi tayo doon sa nagsasalita. Okay. At lalo tigit kung talagang ayaw mo manampalataya or maniwala doon sa sinasabi. Okay. Ngayon, bakit ka pumunta sa bahay-sambahan ng Panginoon? Because of
Bukod sa fellowship, they continued steadfastly in the apostles' doctrine because of the message, because of the word. Dahil ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoong Diyos. At sayang ang araw ng linggo, ang pagtitipon natin, sayang ang pagpunta mo rito if you miss the message. Kung na-miss mo yung mensahe, kung hindi mo naintindihan, o mali ang pag-unawa mo, dahil hindi ka attentive at hindi mo binibigyan pansin lahat ng salitang naririnig mo sa unahan. So pag-ingatan ninyong huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay doon sa nagbabalita buhat sa langit. Kaya nga today, when you hear His voice, ayun yung paalala sa atin do not harden your heart. Pag narinig mo yung message ng Panginoon, pag narinig mo yung kanyang salita, pay attention, listen, unawain mo mabuti, intindihin mo kasi instruction yun. Kailangan tama ang pagkarinig mo, tama ang pagkaunawa mo. Kasi kung tama lahat, tama din ang magiging pagsasagawa mo dito. May i-apply mo rin ito ng tama. Okay? Kaya dapat tayong mag-ingat sa bawat mensahe. I-value po natin, i-respeto po natin, pahalagahan po natin yung mensahe ng Panginoon. Ano sabi dyan? Kung sila noon na nagsitanggi ay hindi nakaligtas, hindi in-spare ng Panginoon. Kaya alam nyo, swerte nga tayo Ba't tayo swerte? Mapalad. Sa time nila anong penalty ng violation sa pagtanggi sa salita ng Panginoon? Kamatayan Kaya nga may mga taong kini-question yung karakter ng Panginoon sa Old Testament. Ang Diyos daw ay, mabangis Pero bakit ginawa ng Diyos yun Bakit ginawa ng Diyos? Bakit ganun ka-istrikto ang Panginoon sa pagpapatupad, sa pagsunod sa salita niya? Kasi yung tao, sa panahon nila, talagang matigas ang ulo At minsan ang tao, pag hindi mo in-implement ang justice, hindi mo in-implement ang discipline, wala Hindi hindi susunod hindi lalakad imagine, sila'y napapalibutan ng mga bansa na lumalakad sa kadiliman. Iba ang kultura, iba ang Diyos na sinasamba. Iba ang paraan ng pamumuhay. Pagkatapos, makikisalamuha sila doon. Kung wala silang salita ng Diyos, ano mangyayari sa kanila? Di gagayahin lang din nila yung mga nakikita nila sa paligid. Kaya nga ang Diyos naglagay ng batas. Huwag niyong tutularan. Huwag niyong gagayahin. Merong boundary. Merong batas. Ito ang susundin ninyo. Kaya ang ginawa ng Panginoon para ang tao magkaroon ng takot, i-implement yung penalty ng batas. And the penalty, depende sa degree ng kasalanan, the penalty, yung pinakamabigat ay kamatayan. Ultimong yung anak na matigas ang ulo na ayaw sumunod sa magulang. Pag yung nanay, tatay, hindi na makatiis, dadalhin niya sa matatanda Sasabihin niya, itong anak kong ito, sobrang tigas ng ulo, kain, tulog, walang ginagawa. Inaalipusta ang magulang, sinasaway ang magulang, hindi nakikinig sa amin. Alam niyo, imbestigahan niyo ng matatanda, pag napatunayan talagang sutil at matigas ang ulo, babatuin hanggang mamatay. Swerte niyo. Swerte natin. Nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos. Pero may warning sa atin, di ba? Ang warning ay, pag-ingatan ninyo, huwag kayong tumanggi. Kasi merong day of judgment. Merong day of reckoning. Merong day na kung saan naharap tayo sa Diyos at magbibigay sulit sa bawat salitang ipinahayag sa atin
kung ito ba ay isinapamuhay natin o sinunod natin. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo nahatulan, pero merong isang hahatol sa inyo. Ang salitang sinalita ko, ang siyang hahatol sa inyo sa huling araw. Kaya maaring ma-spare ka ngayon, maaring makaligtas ka ngayon, pero tandaan mo, if you keep denying and rejecting the Word of God, hindi man ngayon, sa pagsusulit at sa pagharap natin sa Diyos, ay magbibigay sulit po tayo sa Kanya. Ano sabi sa verse 26? Na ang tinig na yaon ay nagpayanig sa lupa. So ano nagpayanig sa lupa noon sa time nila Moses? Di ba yung tinig ng Diyos? Yung tinig, yung sound ng salita ng Diyos, sa pandinig nila ay gulog, kidlat nayayanig Oh. Ngayon ito, tandaan po ninyo mga kapatid, itong salita ng Diyos, yayanigin po tayo nito, spiritually. Paano tayo niyayanig? Alam niyo, salita ng Diyos masakit At ito ang hindi maganda sa panahon natin ngayon. Kasi maraming mga ngaral ngayon, hindi na ipinapangaral yung authority ng salita ng Diyos. Pinapalabnaw, pinapagaan yung salita ng Panginoon. Okay lang naman, ang salita ng Diyos, gamitin natin na parang tinapay, kainin natin, di ba? Mahirap bang kainin tinapay? Maliban lang kung ang tinapay ay, ano ba yung tinapay na matigas? Kung ang tinapay ay matsakaw, tapos wala kang ipin, ay medyo mahirap kainin yun. Pero madali lang din, babad mo lang sa bibig mo, matutunaw din yun. Pero ang salita ng Diyos, hindi lang naman tinapay. Inilintulad Ang salita ng Diyos ay inilintulad din saan? Sa tabak. Tabak na magkabila ang talim. Kaya kahit anong direksyon ng wasiwas niyan, tagpas ka. Ano pa? Ang salita ng Diyos ay inilintulad saan? Sa tubig. Nagbabanlaw din siya, naglilinis siya. Pero tandaan nyo, inilintulad din ito sa apoy. Tumutupok siya. Meron siyang sinusunog. At kung ano yung hindi mananatili, masusunog yun. At ang matitira lang doon, yung purity ng substance na yun, yung object na yun. Okay? So ano ang yayanig sa atin? Sa huling panahon, ang yayanig sa atin, salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay kagaya ng tabak. Ang salita ng Diyos, hindi sa lahat ng panahon ay masarap pakinggan. Ang salita ng Diyos, maraming pagkakataon, masakit sa ating pandinig. At dito tayo nayayanig. Bakit yan ang pinapangaral mo? Bakit yan ang mensahe mo? Nasasaktan ako. Pwede bang wag yan ang pangaral mo? Ipangaral mo lang yung love. Ang ipangaral mo lang ay motivation. Ang ipangaral mo lang ay inspirational. Pwede bang ang ipangaral mo lang ay peace and love? Walang yanig doon. Hindi ka mayayanig doon. Pero kapag ang salita ng Diyos na ipinapangaral sa atin ay tinatagpas at tinatamaan yung mga masamang pamumuhay, tinatamaan yung kasinungalingan, tinatamaan yung katamaran, tinatamaan mga kapatid yung kawalan ng pagsunod sa salita ng Diyos, tinatamaan yung mga lihim na bagay na ginagawa sa dilim. Nayayanig tayo. Pero kalooban ng Diyos yun Bakit? Kasi pag tayo ay dumako sa presensya ng Panginoon, di ba meron tayong offering? Meron tayong alay? Hindi tayo pwedeng mag-alay ng polluted offering. Polluted sacrifice. Kaya nga, kailangan mayanig tayo ng salita ng Diyos. Ano ang instruction niya? Ano ang dapat nating gawin? Ano yung dapat mayanig? Ano yung dapat tanggalin? Ano yung dapat alisin? Kasi kinakailangan ang offering sa Panginoon ay pure offering. We cannot offer unto Him a polluted sacrifice.
Wala namang ibang nakakaalam yan kundi ikaw eh. Halimbawa, tutugtog ka rito kung anong instrumento ang naka-assign sa'yo. Ikaw lang nakakaalam. Hindi ka pwede tumugtog dito na hindi ka naglinis ng puso mo't isip. Hindi ka pwede tumugtog dito na mayroong kang ginawa na kasalanan, na patuloy mong ginagawa. Wala namang ibang kasi nakikita eh. Kaya sabihin mo na, okay lang, tugtog ako. You need to offer a kind of sacrifice na walang dungis at walang kapintasan. Hindi tayo pwede mag-offer sa Panginoon ng mga talent na nasa atin kasi hindi naman binabawi ng Panginoon yung talent natin eh. Pero tandaan natin, hindi tayo pwedeng mag-offer sa Kanya ng mga talent natin na meron tayong bitterness, meron tayong hatred. Kaya nga, pag nag-offer ka sa altar at naalala mo na, teka, may samayata na loob sa akin si brother. Ba't di niya ako pinapansin? Kalyonso, masama ka ba ng loob sa akin? Ba't di mo pinapansin? Pansin ko eh. Parang tuwing magkakasalubong tayo, nakasimangot ka. Oo. Ngayon, mag-o-open naman siya. Sino hindi, sa'yo? Hindi ma-open sa'yo? May ginawa ka na, hindi tama. O, ngayon, nagkahingahan ka. Ganun ba, Brad? Sorry. Pasensya na. Patawarin mo na ako, okay ba? Di ba? Ngayon, okay na, tapos na, then offer your gift. Because we cannot offer unto Him a polluted sacrifice. Walang ibang nakakaalam sa offering mo kundi ikaw. Hindi ko alam yun, mga kapatid. Nagsasama-sama tayo rito na ang tingin, wow, ang ganda, may ginagawa, may ino-offer sa Panginoon, para sa Panginoon. Pero only you and God can tell what kind of sacrifice, what kind of offering ang ino-offer mo sa Panginoon. And we're standing on holy ground. And the presence of the Lord is here. At ang Diyos, deserve niya na tumanggap ng offering na the best at offering na pure. Kaya nga, dapat tayong ma-shake, maliglig. Ano ba ang salita ng Diyos na itinuturo sa atin? Ano ba yung mga bagay na dapat iwaksi? Mga bagay na dapat nating pagsisihan? Mga bagay na dapat nating alisin? Bakit meron tayong devotion? Lord, forgive me. Nakapag-isip ako ng masama. Lord, forgive me. Nasagot ko ang magulang ko. Panginoon, patawarin mo ako. Hindi ko nagawa yung tama. Nagkamali ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Lord, dahil mag-o-offer ako ngayon. Pumapasok ako sa iyong banal na presensya. Panginoon, ang dakong ito ay banal. At hindi ako mag-aalay ng polluted sacrifice. Ano sabi diyan? Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon sa lupa, datapat ngayon nangako siya na nagsasabing minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa kundi pati ng langit. Langit speaks of spiritual realm. Itong pagtitipon natin ay spiritual ito eh. Yayanigin tong spiritual na activity na ito. Yayanagin po tayo sa ating loob, sa ating puso ng salita ng Diyos. Merong shaking. Yung mga bagay na dapat alisin ay dapat maalis. Okay. At ang dapat matira, yun yung pure na dapat nating i-offer sa ating Panginoon. Tuloy natin yung pagbasa. At itong salita, minsan pang ay pinakakahulugan ang pag-aalis na iyong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, mamalagi ang mga hindi niyanig. Okay, ngayon, pag natira yung hindi nayayanig, anong kasunod? Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamagitan nito ay makapaghahandog tayo. Doon ka palang pala makapaghandog. Kapag nayanig
natanggal yung mga hindi mananatili at ang natira ay yung nananatili, yung mga karapat-dapat, yung purity ang nanatili, doon pa lamang tayo makapaghahandog. Anong maihahandog natin? Sa biyaya, sa pamagitan nito'y makapaghahandog tayong may paggalang. Ayun pala ang kagalang-galang na handog. Yun pala yung kagalang-galang na handog. Kaya alam nyo kung naintindihan nyo ang message na ito, sa bahay pa lang eh. Sa bahay pa lang eh. Kasi pupunta ka sa pagtitipon eh. Pupunta ka sa presensya ng Panginoon eh. Sa bahay pa lang, iniahanda mo na eh. Kasi doon ka pa lang makapaghahandog ng anong klaseng handog? Kagalang-galang. Makapaghandog tayong may paggalang. Respect pala yun sa Diyos. Siguro napapansin ito ni Sister Lisan, mga bata. Minsan, hindi na ako makatulog. Pag nagising ako, minsan alas 4, hindi na makatulog. Magpapatugtog na ako niyan. Tugtog. Alam nyo, iba ang atmosphere kapag merong spiritual songs. Spiritual songs. Patugtog ka ng mga spiritual songs, mga worship songs. At habang tumutugtog, nakikinig ka, magbasa ka ng salita ng Diyos. Manalangin ka sa Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo ang isip, ang aking puso, upang ang mensahe mo, ang salita mo'y makadaloy sa akin. Upang ang presensya mo'y maramdaman ko. Diba? Lalo na kapag araw ng Sunday. Sa bahay pa lang, ihanda mo na yung sarili mo. Kasi respeto yun sa Diyos. Kung pupunta ka sa isang tahanan, di ba, bibisita ka, nagpe-prepare ka, naglilinis ka, naliligo ka, nagpapabungo ka, hindi yan para lang mag-appear ka na presentable. Kundi ano yan? Respeto yan doon sa pinupuntahan mo. Respeto. Pupunta ka sa isang okasyon, birthday o handaan, nakatsinelas ka, tapos lupa-lupa yung paa mo, nakatupi yung pantalon mo, tapos amoy araw ka. Sabi mo, dapat maging makatotohanan tayo kung ano ka talaga, yung ka. Ganun ba yun? Is it about you? Or out of respect doon sa tao na pupuntahan mo? At kung ginagawa natin yan, ganun din sa Diyos. Bago tayo dumako dito para maging kabahagi sa pagtitipon sa bayan ng Diyos, sa banal na bayan ng Diyos, sa presensya ng ating Panginoon, dumako tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya na merong isang malinis na puso, malinis na hain, a pure sacrifice, nilinis, tinanggal yung mga dapat matanggal, niliglig yung dapat maliglig, at dapat manatili yung purity ng ating sacrifice. Ang manatili ay yung righteousness, joy, and peace in the Holy Spirit. Diba? The kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy. Dapat yun yung manatili. Katuwiran. Katuwiran. Hindi ko sinasabing righteous ako. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo may mga pagkukulang. Pero ito'y mensahe ng Panginoon na meron tayong dapat ayusin. Meron tayong dapat na maging mindset. Meron tayong dapat na ituwid sa mga kilos at mga paghahandog natin sa Panginoon. Dapat nating ibigay sa Kanya yung the best. Dapat nating ibigay sa Kanya yung pure offering. Kasi respeto yun. Okay? Ano pa ang sabi dyan? Sa pamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang. Okay? Respect. Gratitude. May pasasalamat. Okay? Ang kasunod ay paggalang at
katakutan ng paglilingkod. Yung fear. Ano ba yung fear na tinutukoy dyan? Ayan ba yung fear na nangangatal ka dahil takot ka o nangangamba ka? Yung fear dyan is respect. Paggalang, mayroong takot. Yung takot dyan, mga kapatid, ay pagkilala sa authority. Pagkilala sa kapangyarihan. Na yung kapangyarihan na yun, yung authority na yun, hindi yun pangkaraniwan, hindi yun ordinaryo. Diyos yun. Pinakadakila, mataas. Karapat dapat. Okay. Makapaghandog tayo na merong paggalang, makapaghandog tayo na merong katakutan ng paglilingkod. Okay? Nakalugod-lugod. Sa English, dinivide natin ito sa 4. Number 1 is gratitude. Number 2 is offering to God acceptable service, katanggap-tanggap na paglilingkod, na merong paggalang. Okay, number 3, at pang-4, with awe. A-W-E. Ano ba yan sa Tagalog? Ha? Pagkamangha. Pagkamangha. Ito yun. Sino namamangha sa Diyos? Merong vision si Sister Lisa. Bundok. Okay. Ano yung itsura niya? Yung paanan ng bundok ay kulay orange-brown. Okay. Then the second level ay blue-gray. Yung left side ng mountain ay merong sinag or light na ang kulay ay bluish-gray. Pero yung taluktok at yung left side ng bundok na yon sa itaas ay green. Green. Okay? Wala ako nung kahapon sa prayer and fasting, pero according to her, yung interpretation nung kanyang vision na mountain ay na-interpret doon sa shinare ni Sister Grace. Okay? Pero ito yung gusto kong i-point out sa inyo. Paano mo na-appreciate at paano ka na-amaze sa ganda ng isang bundok? When there is light. Kapag merong liwanag, di ba? Yung bundok, na-appreciate mo, ang ganda ng bundok. Ang ganda ng bundok. Matayog, yung kanyang kulay, yung kanyang itsura. Okay. Nakaka-amaze. Okay. Now, we are approaching Mount Zion, the presence of God. At sa presensya ng ating Panginoon, sa paghahandog natin sa Kanya, hindi lamang merong respeto, hindi lamang merong takot, kinakailangan meron ding pagkamangha. Merong pagkamangha. Alam nyo, kamangha-mangha ang Diyos natin eh. Kamangha-mangha ang Diyos natin. Marami siyang ginawa na hindi natin ma-explain. Nung Sunday lang, yung boss, yung tinig, hindi ko ma-explain. Hindi natin ma-explain. Ano yun? Kamangha-mangha. Mga himala, mga provision ng Diyos, kamangha-mangha. Okay. Hindi natin maipaliwanag. Hindi ko maipaliwanag nung time na nagpunta kami ng doktor at nasilip, na-diagnose hindi ko alam si Dea ba yun, si ikaw Liz, na merong 6 centimeter na bukol.
Kaya sabi ko, sayang, dapat na document, na tabi sana yung ultrasound. Na nung bumalik kami para sa follow-up check-up, nung i-ultrasound, walang makitang bukol. Documented, hindi siya testimony lang na maaring positive thinker ka lang na magaling na ako. Maganda na do-document yung mga healing ng Panginoon no? Na talagang ang Diyos makapangyarihan Di ba we are serving an awesome God? Kamangha-mangha. Yung kapatid natin, si Brother Ray at Sister Irma Manalo, di ba, pedya siya, doktor. Then, nag-outing sila, nalunod yung kanyang anak, at natagpuan nila, lumulutang na sa swimming pool, itim na yung labi, itim na yung kuko. Nire-revive nila yung bata, hindi na nagre-respond. Alam ng doktor kapag patay na Diba? But we're serving an awesome God. Yung doktor na may kaalaman kung anong pwede niyang gawin para ma-revive ang isang tao at dumarating siya sa point na wala ng hope, alam niya na wala na siyang magagawa. Pero ang Diyos may magagawa. At sa oras na yon, wala na siyang ibang pwedeng gawin kung hindi, Panginoon, bahala ka sa aking anak. At ang batay na buhay. At ngayon, gagraduate na ng pagkadoktor. Our God is awesome. Alam nyo, hindi nagiging mabigat yung pag-o-offer natin. Hindi nagiging walang masyadong lalim at bigat yung ating pagtitipon kapag wala kang malalim na pagkaunawa patungkol sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya nga, yung dapat maggambog, yung dapat magyabang, hindi dahil sa lakas niya, hindi dahil sa talino niya, hindi dahil sa kayamanan niya, ang ipaghambog niya, kilala niya yung Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kilala niya yung Diyos na gumagawa ng himala. Kilala niya yung Diyos na nagpo-provide sa pangailangan ng kanyang mga anak. Alam niyo, pag meron kang tamang pagkaunawa sa Diyos, hindi ka basta mag-offer nang basta offering lang. Tayo nga Sino ritong laging kinukuwang ninong? Pag kinukuha ka laging ninong, ibig sabihin yan, tumatanda ka na. Di ba pag kinuha ang ninong, una parang karangalan mo rin, di ba? Karangalan mo rin. Pero dahil special yung occasion at special yung tao, di ba kung ano yung kaya mong the best na mabibigay mo because of the person. Kung meron lang talagang the best na mabibigay mo, todo pa bibigyan mo ng the best Ganyan daw sa Batangas, Brother Mike? Ha? Kaya may hirap magninong dun Ha? Mapapasubo ka Tapos meron pang iba, tatawagin pa, di ba? Ikaw, kinakailangan meron kang ibibigay. Halimbawa, mag-guest sa atin sa next Sunday si BBM. Magiging guest natin siya sa Sunday, si BBM. Anong ihahanda natin? Ha? Anong ihahanda natin pagkain? Anong igagayak natin dito? Specialty na San Pablo? Ano pa? Nako, maglilinis tayo dito. Darating si BBM sa Sunday. Maglilinis tayo. Magpinturahan yung mga bakat-bakat dyan na marumi. Linisin paligid, ayusin yung halaman. Hindi tayo magkakanda-ugaga na mag-ayos dito. Mga tatay, tumulong kayo. Darating si BBM. Tapos mga nanay, mag-prepare kayo ng lamesa, pagkain, buffet table. At umupa tayo ng medyo maayos-ayos naman na upuan para kay BBM. Di ba? Gagawin natin yun. Hindi pwedeng hindi mo gagawin yun. Kultura ng Pilipino yun. Kasi hindi yan ordinaryong tao. Presidente yan. At isang karangalan
na pupunta rito ang presidente ng Pilipinas. Tas kayo magbis, kayo usher, kailangan mag-uniform kayo, maglagay kayo ng tag dito. Tapos wear your best smile. Mga tatay, magsapatos ng ayos, lahat mga bata maggayak na maayos kasi presidente natin pupunta rito. Diba? Pwede ba natin gawin sa Diyos yun? Kung si BBM lang, dahil marami sa atin BBM. Marami sa atin umahanga sa Kanya. Sa Kanyang maaring pamumuno, sa Kanyang ginawa, umahanga tayo. Yung iba naman, against sa Kanya dahil pulburon at kung ano-ano pa mga issue, maaring magkakaiba tayo. Pero doon sa mga umahanga, di ba? Yung the best na mabibigay mo, ibibigay mo. Kasi umahanga ka sa Kanya. Ngayon, we are serving God and we are offering unto Him the best sacrifice. Pag in-offer mo yan, dinadala mo yan na merong paghanga. Humahanga tayo sa Diyos. Kamangha-mangha ang Kanyang gawa. Mga kapatid, marami mga martir na talagang pinapili sila. Mamili ka buhay o itanggi mo ang Panginoon mo. Marami sa kanila namatay, tinanggap yung kamatayan, hindi pinagpalit. Bakit? Ba't ko pagpapalit itong Diyos na ito? Sa buong buhay ko, wala siyang ginawang masama. At dahil lang sa kamatayan na isang saglit na sakit at pagdurusa, ay itatanggi ko siya na sa buong buhay ko ay hindi niya ako pinabayaan. Kamangha-mangha ang Kanyang gawa. Bago tayo dumako sa altar, tanungin ko kayo, gaano kalalim ang pagkaunawa mo, pagkakilala mo sa Diyos? Gaano kalalim ang pagkaunawa mo sa Diyos? Anong dala-dala mo ngayon? Anong offering ang may bibigay mo sa Kanya? Don't offer unto Him a polluted sacrifice. Ano yung mga bagay na dapat yanigin at ligligin, dapat alisin? Panginoon, inaalis ko ang pride. Panginoon, inaalis ko ang kabalisahan. Panginoon, inaalis ko ang kawalan ng pananampalataya. Inaalis ko, Panginoon, yanigin mo, alisin mo ang pagdududa, ang pag-aalinlangan. Panginoon, alisin mo itong hindi magandang pakiramdam sa aking kapatid. Panginoon, ligligin mo ako, Panginoon, upang manatili ang righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Dahil ito lang yung pwede kong offering na itatanggapin mo. At ino-offer ko to sa iyo, Panginoon, dahil karapat-dapat ka, kamangha ka, hinahangaan kita, karapat-dapat kang tumanggap ng offering. Tayong lahat ay tumayo.